Ang San Miguel Beermen daw ay reportedly interested na makuha si Troy Rosario mula sa Barangay Ginebra at ang ibibigay nilang kapalit dito ay si JM Calma. Hindi natin matitiyak kung paano mako-consume itong trade na to, no? Pero if ever talaga na mangyari yan, sigurado may involve ang Terra Firma o kaya Titan Ultra sa nabanggit na trade. Actually, yung paglipat ni Troy Rosario sa San Miguel, hindi naman nakapagtataka yan at matagal na yung nababalita. Ang sabi nga nila, yung laro ni Troy Rosario ay fit na fit sa San Miguel dahil ito isang stretch 4 na merong 3-point scoring. Ibig sabihin, yung laro ni Troy Rosario parang si Arwin Santos dati. At yan talaga yung kinakailangan ng San Miguel. Dahil nga itong si Troy Rosario, parang si Arwin. Yung kung ano ginagawa noon ni Spider-Man sa SMB, pwedeng gawin ngayon nitong si Troy Rosario para kay Junmar Fajardo. Ngayon, kung magkakaroon ng trade dyan for JM Calma, hindi naman malulugay Hinebra dito dahil si Calma ay 28 years old lang. At ito ay 6'8". So, pwede nilang maging center yan na pampalit kay Troy Rosario. Kaya itong trade na to, wag na kayong magulat kung ito talaga yung matuloy. Dahil pareho yung Rosario, ma-fill upan niya yung pangangailangan ng San Miguel do sa power forward position. Yung isang stretch 4 na merong outside scoring. At ito namang si JM Calma, mabibigyan ng additional ceiling ang Barangay Ginebra. Kaya ito talaga yung klaseng trade na magbe-benefit ang SMC. Kinakailangan na lamang nila na gamitin ng Terra Firma bilang conduit para yung trade ay matuloy na. Kapag ito nangyari, nasisiguro natin na papayagan na yan ng PBA at itong San Miguel, grabe kung makuha nila si Troy Rosario. Sino pa nga ba makakapigil dyan? Sabi nila, parang yun na lang talaga ang kulang para maka-Grand Slam itong SMB at kung masasama pa si Troy Rosario dyan, lakas na. Ang Converge Fiber Excess ngayon ay syempre medyo malungkot na natalo sila sa Terra Firma. Pero bukod dyan, meron daw tinitignan ngayon ng mga possible trades itong Converge para madagdagan pa yung kanilang roster. Ang sabi ng iba, sobrang dami na nga ng talented players ng Converge. Wala pa dyan si David Defonso at Calvin Abueva. Sa tingin daw ng management, mukhang kinakailangan nila na magdagdag pa. At yan ang dahilan kung bakit gusto nilang makuha si Adrian Nocum mula sa Reynor Sian Elasto Painters, kapalit naman ni Archie Concepcion. Hindi natin matitiyak na papayag si Coach Yengyao sa ganyang trade, pero mukhang ang maliwanag itong si Coach Delta Pineda naghahanap pa ng additional talents na magagamit niya dito para sa Converge. Kung ano man ang masabi natin kung sobrang man sa talent ng Converge o hindi, ang maliwanag, itong si Coach Delta Pineda hindi nagbibiro doon sa sinabi nila na talagang championship ang habol ng franchise. Dahil kitang-kita naman natin talaga na yung mga players na gustong kunin itong si Delta Pineda ay yung mga malalakas at yung mga tipo talaga na magiging playoff contender sila. At kung makuha nga nila itong si Adrian Nocum, sigurado yan ay dahil nagkaroon sila ng arrangement at syempre mas malaki yung salary na ibibigay nila. Kung sa bagay, hindi naman nakapagtataka yan. Dahil usually yung mga player ng ROS, kapag nagiging superstar na, tinetrade na yan ng Reynor Sian dahil alam nila mataas na yung salary hihilingin nito at hindi naman nila mababayaran. In exchange, ang kukunin naman nila first round draft picks para makapag-develop sila ulit ng talent. So maganda yung ginagawa ng Reynor Sian. Pero sa ngayon, yung pagkuha kay Adrian Nocum, hindi ako sigurado kung papayag si Coach Yeng, lalo na kung si Archie Concepcion ang kapalit dahil itong si Nocum ay starter at si Concepcion ay bench player. So iyan yung pag-uusapan ni Coach Delta at ni Coach Yeng kung paano sila magkakasundo pagdating dito sa possible na maging trade transaction ng dalawang team.